Magandang araw sa inyo guys. Ito, share ko lang tong ginagawa namin ngayon na Nissan Almera. So ang concern ng may-ari dito, hindi siya makakambyo. So ibig sabihin hindi niya mailipat yung gear o hindi siya makapag-gear ng primera, segunda, tercera dahil sira yung kanyang secondary sleeve. Ito. Pakita ko sa inyo. So kapag ganun ang na-encounter nyo sa inyong mga manual transmission, ito guys ay manual transmission. Ayan, sa mga naka-manual na Nissan Almera dyan. Ayan. Ito. Kapag po kayo ay naka-encounter ng hindi pumapasok ang inyong cambio, kapag ginigir nyo siya, ayan, sa ganito. Kapag kahit anong cambio nyo sa inyong cambio ay hindi pumapasok at kahit nakatapak na kayo sa clutch, yan. Isa sa nagiging problema po ng Nissan Almera, lalo na kapag yung clutch pedal ay lumulubog tapos hindi na bumabalik. Yan. Isa po sa nagiging problema kapag ganun is itong release bearing niya o yung secondary sleeve. Yung secondary sleeve kasi nito at release bearing ay magkasama na. So ito yung pinaka mismong release bearing. Andyan na rin yung secondary sleeve na nasa gitna niyan. Kaya iisa lang siya. So kapag nasira po to ang secondary sleeve o release bearing, ang kailangan pong gawin ay ibaba itong transmission. Yan. Ito po. Yan yung transmission niya na nakakonekta dyan sa may makina. Ayan. So, ito, binaba namin yung transmission. Ngayon, yung location ng release bearing o itong secondary sleeve ay nandito po yan. Ayan. Ayan, nakaganyan yan. So, ganyan po ang design ng Nissan Almera. Sa mga model na, kahit yung modelo, mga 2024 model na Nissan Almera, pababa, ganyan ang design ng mga manual transmission. Yung secondary sleeve ay nandito na po sa loob ng transmission. Kaya once na nasira siya, ayan, kailangan siyang ibaba. So, yun nga, kapag naramdaman nyo na lumubog yung inyong clutch at hindi bumalik, tapos hindi kayo makapag-gear, ayan, isa sa mga titignan nyo is kung merong leak sa inyong transmission. So dito guys ay dito nyo makikita sa pinakababayan Diyan yan. Sa pinakailalim ng transmission nyo, makikita nyo kung mayroong fluid na makita kayo dyan, ibig sabihin may nag-leak na clutch fluid galing dito sa inyong secondary. Yan. So ang maintenance ng ganito para maiwasan na masira yan, kailangan nyo magpalit ng brake fluid o yung clutch fluid every 40,000 km. Para ang isa kasi sa nagiging dahilan kung bakit nasisira tong secondary natin ay kapag sobrang dumi na ng clutch fluid, ayan, yung dumi naiipon at nasisira yung pinakamis nung piston cap niyan sa loob ng itong secondary. Kaya kapag nasira yon, ayan, maglilik na, lalabas na yung pinaka clutch fluid. Yung clutch fluid niya at brake fluid guys ay iisa lang. So kapag naubos yon, ayan, lusot na. Yung clutch nyo, wala ng pressure, lulubog na yon at hindi na babalik. So ayan. So kung ganito ang nangyari sa inyo, lumusot ang clutch nyo, ang una nyo munang gagawin dyan is lalagyan ng brake fluid dito sa reservoir tank ng brake fluids. Ang lagayan pala ng brake fluid sa clutch fluid ay itong sa brake master. So dyan na rin nakalagay yung sa may clutch fluid. So kapag bumaba na yung level ng inyong brake fluid, ayan, let's say umabot sa minimum, ibig sabihin meron ng leak somewhere sa brake o kaya sa clutch. Ayan. So kapag yun nga, lumusot ang inyong clutch, ito ang titignan nyo. Kapag bumaba ang level nito, ayun na. Ibig sabihin, nagbabawas na ng clutch fluid ang inyong clutch component.
So isa yon sa dahilan is yung secondary sleeve o yung release bearing na isang set siya. So ayan, dito guys ay papakita ko sa inyo yung kaibahan ng ito original. Ayan yung part number kapag bumili kayo ng original. So medyo may kamahalan to, nasa 6,000 plus din to. Ayan, ito pa lang yun, yung release bearing pa lang. Iba pa yun yung mga ito yung part number niya. Ayan, ng release bearing. Ayan, clutch assembly, cylinder assembly clutch. Then ito naman yung part number para dun sa original na pressure plate. Ayan. Ayan. Ito naman ang part number ng original na clutch disc. Ito yung clutch disc, ito yung clutch cover. Ayan. Yan yung mga original parts. So mas maganda kung original parts ang gagamitin nyo para at least matagal yung buhay niya. Yun nga lang, syempre medyo kapag original ay may kamahalan talaga. Talagang gagastusan mo siya. Pero yung balik nun, kumbaga matagal na gamitan kasi since original siya, yan, matagal mo siyang gagamitin. So ayun lang guys, kapag kayo ay naka-encounter ng lusot ng clutch, ito isa sa mga pwedeng maging dahilan. Kasi halos karamihan ngayon ng mga sasakyan ng mga manual transmission, ganito na yung gamit. Nasa loob na yung naka-built in na yung release bearing dun sa kanyang secondary sleeve. Ayan. So kapag naman na-encounter nyo sa clutch pedal nyo yung ang nangyayari naman sa clutch pedal ay yan. Sa clutch pedal nyo lumubog. So kapag naman nangyayari, anong na-encounter nyo sa clutch pedal nyo is lumubog, tapos naangat nyo, tapos lumubog, naangat, at hindi siya bumabalik pero nakakapasok naman yung mga gear nyo. Ayan, possible sa clutch master yon. Ayan. So kapag press nyo at nakakapasok yung cambio, tapos inangat nyo, nakakapasok pa rin. Kumbaga, ang nangyayari sa kanya, lumulubog lang siya, pero nakakapasok pa rin yung cambio, at tapos hilain nyo lang para bumalik. Yun, kapag gano'n, na clutch master ang problema nun. Pero ito kasi sa case nito, lumubog siya, pero hindi na bumalik, tapos malambot na, ayan, secondary ang problema. So, gano'n ang problema, gano'n ang sintomas kapag may sira naman kayong clutch master. Ngayon yung clutch master, ang location niya is nandito. Ayan. Nandyan yung clutch master, nasa likod siya ng hydrovac. Ayan yung hydrovac. Ayan, nandun sa likod. Ayan. So ganun ang sintomas. Pwede rin na mga sira yun kapag walang pressure na lumalabas doon sa pinaka mismong tubo, yung papunta na sa secondary. Ayan. So yun lang guys, yun lang ang masishare natin ngayon about dito sa Nissan Almera na ginagawa namin na manual transmission na issue ay lusot ang clutch.